paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, isang misteryosang boses ng babae ang madalas marinig ni Samuel na tinatawag ang kanyang pangalan. Habang ilang beses namang binalaan ni Chedeng si Samuel na mag-ingat, lalo na ang kanyang kakisigan ang maglalapit sa kanya sa kumakalat na kwento tungkol sa babaeng engkanto. May naghihintay pang panganib sa buhay ni Samuel. Narito ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Misteryosang Mangingibig. Sa isa na namang gabi ng lagi. Oh, Samuel, pati ka pa kumain dyan? Wala akong gana. Siguro na sobrahan ka sa pagsasariling sikap mo, no? Kaya ka ganyan. Ano yung pinagsasabi mo? Eh, paano nung nagising ako kanina? Wala kang damit, hubad ka. Tapos para kang ginahasa. Di ka na ba talaga makatiis? Kaya kung ano-anong pinagkaagawa mo sa sarili mo? Eh,
O ano? Mamamasada ka ba ngayon? Hindi. Hindi, Georgia. Bakit kaya ang sama ng pakiramdam ko ngayon? At saka, bakit nga pala hubot-hubad ako kaninang umaga? Baka si Georgia. Kunwari pa siya. Samuel. Georgia? Ikaw ba yan? Imposibleng si Georgia yun. Kasi nasa trabaho na siya. Siguro si Ate Cheding o yung labendera naming si Lita. Samuel. Ate Cheding? Lita? Kayo ba yan? Samuel? Ha? Ikaw pala? Maria? Pasensya ka na kung nagulat kita. Oo nga eh. Bigla ka na lang kasing sumulpot. Teka, paano mo nalaman ang bahay ko? Nung unang beses tayong magkita, di ba sinabi mo sa akin na taga dito ka sa lugar na ito? Ayun, pagising ko kanina, nagdesisyon akong hanapin ka. Tiyempo naman, nasa labas ka at maliit lang ang bakod mo. Kaya natanaw kita. Ganun ba? Siya nga pala, may mga dala akong mga santol at bayabas. Ha? Galing sa bakuran ko. Oh, salamat. Masaya ako, nakilala kita. At napapansin ko na parang kinakabahan ka sa akin. Hindi naman sa kinakabahan ako, pero ngayong oras na ito tumataas yung balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit. Mabuti akong tao. Oo, alam ko namang mabuti kang tao. Ano kasi, ang ganda mo kasi, Maria. Ganun ba? Salamat. Ikaw rin naman, Samuel. Napakakisig mo. Oo. Ang swerte siguro ng asawa mo sa'yo. Ewan ko, pero parang hindi ako mahal ng asawa ko. Paano mo naman nasabi yan? Noong una, naramdaman ko naman sa kanya na mahal niya ako. Pero paglipas ng panahon, nagbago ang asawa ko. Nasilaw sa pera at karir. Ayun, palagi niya ako nilalait at pinapahiya. Gustuin ko mang magalit sa kanya, di ko magawa dahil mahal ko. At umaasa pa rin ako na magbabago siya ng pakikitungo sa akin. Alam mo, Samuel, kukunti na lang ang lalaki ang katulad mo na martir sa pag-ibig. Ikaw, may asawa ka na ba o dalaga ka pa? Mag-isa lang ako sa buhay. Naghahanap ako ng pagmamahal, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya makita. Huwag kang mag-alala. Mahanap mo rin ang lalaking nakatakda para sa'yo. Ikaw yun, Samuel. Ha? May sinasabi ka? Simula ba sa araw na ito, pwede na kitang gawing kaibigan? Oo naman. Magkaibigan na tayong dalawa, Maria. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito.
sa isa na namang gabi ng lagim. Lakas ng ulan. Tapos, baha pa sa mga dinaanan ko. Sigurado, naunahan na akong umuwi ni Georgia. At katakot-takot ang butaktak na naman ang aabuti ko sa kanya. Malapit na ako. Narinig ko na naman yung boses. Ano pa ito? Napapaliw na pa ako. Hindi kaya meron akong schizophrenia? Tulad ng sakit ng kapatid ko si Vincent. Sandali. Biglang tumigil ang ulan. Hindi ko masyadong makitang daan kasi mausok naman lapas. Teka, parang may natatanaw akong malaking bahay o mansyon. Teka, maihinto ko nga muna itong sasakyan ko. Ayan, nakahinto na ako. Nasaan lugar pa ako? Oh, nawala yung mga bahay. Kasama yung bakery. Nawala din yung National High School. Tama. Nasa tapat ako ng isang mansyon ngayon. Sandali. Hindi kaya ito yung sinasabi nilang vanishing mansion? Ligtas kayang lumabas sa taxi ko. Medyo madilim ang paligid pero ang mansyon, naiilawan ng bilog na buwan. Mukhang wala namang panganib na nakaambas sa paligid. Ang laki ng mansyon. Luma, pero mailaw sa loob. Mukhang may tao. Puntahan ko kaya? Narito na ako sa tapat ng pinto ng mansyon. Ang laki. Nakakatakot yung mga nakaukit na parang ulo ng mga halimaw. Kakatok na pa ako. Kusang bumukas ang pinto. Papasok kaya ako sa loob? Maliwanag ang loob ng buong mansyon. Natatanaw ko rito na magaganda yung mga muebles. Siguradong mayaman ang may-ari nito. Makapasok nga sa loob. Tao po? May tao ba rito? Kusa kasing bumukas yung pinto, kaya pumasok na ako. Biglang nagsara ang pinto ko. Diyos ko, biglang nagsara ang pinto na mansyon. May tao yata parating. Tao po! Pasensya na kung pumasok agad ako ng mansyon. Diyos ko po, pinakita ko nakaitim na parang aninong nakatayo sa itaas ng hagdan. Ano gagawin ko? Anong ginagawa mo sa mansyon ng mahal na Reyna? Diyos ko! Kailangan ko makalabas dito. Ayaw mabuksan ang pinto. Diyos ko! Ang lakas ng loob mong pumasok ng mansyon ng paalam. Huwag kita iaalay sa aming Reyna. Huwag kang lalapit sa akin! Huwag!
Buksan niyo ang pinto ng taxi niyo! Sir! Samuel! Sir! Panaginip na pala lahat. Pero anong klaseng nilalang yung nakita ko sa panaginip ko? Nakakakilapot. Sir! Buksan niyo ang pinto ng taxi niyo, sir! Ay, sandali. Sir! Ate Chedeng, sandali lang. Sir Samuel, ako salamat to, nahanap na namin kayo. Alam niyo ba 3 araw na namin kayong hinahanap sa buong barangay? Ano sabi mo? 3 araw? Opo, sir. Sobra pong nag-alala ang inyong asawa. At dumulog na po siya sa barangay namin at pulisya. Ganun ba? Opo. Teka, anong lugar ba ito? Bakit parang nasa gubat na tayo? Ang alam ko, lumiko lang ako doon sa isang kalye. Bakit? Nandito po kayo, sir, sa tabing kalsada eh. Malapit po dito sa may mansyon. Ha? Alayo pala nang narating ng taxi ko. Sir, kailangan niyo na po umuwi. Hinihintay na po kayo ni Ma'am Georgia sa bahay niyo. Sige, Ate Chedeng. Uwi na ako sa bahay namin. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano ka ba naman, Samuel? Alalang-alala na ako sa'yo. Ano ba pinagagagawa mo? Saan ka ba galing? Hindi ko alam kung bakit napadpad ako roon. Ang natatandaan ko, malakas ang ulan noon. Paliko ako sa isang kalye nang bigla akong makarinig ng boses na tinatawag ang pangalan ko. Tapos, nagulat na lamang ako nang nasa tapat na ako ng isang mansyon. Tapos Ano? Palagay mo, maniniwala ako dyan sa mga pinagsasasabi mo? Georgia, nagsasabi ako ng totoo. Ang natatandaan ko, pumasok ako sa loob ng mansyon. Tapos, may isang itim na aninong lumapit sa akin. Nagsisigaw ako. Tapos yun nga, nagising na lang ako sa loob ng taxi ko. Kaya laking gulat ko na napadpad ako roon. Sir Samuel, napadpad ho kayo doon sa mansyon. Ha? Anong mansyon? Nakapasok ko kayo doon sa mansyon, tapos yung nakita niyong itim na anino, isa ho yung taglugar. Seryoso, Cheding? Ay, kakampihan mo pa tong sinungaling na ito? Hindi ako nagsisinungaling, Georgia. Ganyan din ho yung nangyari sa anak kong si Mark, na inasawa ng babaeng engkanto ng mansyon. Palagi ho namin siya natatagpo ang wala sa sarili. Kung nakapasok kayo sa loob ng mansyon, sigurado po ako, nasa panganib na ang buhay niyo. Hal, teka na, Doon tulog na tayo. ka sa sala matutulog. Oh, bakit mo naman ako patutulogin sa sala? Hindi ka tatabi sa akin hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Mansyon, babaeng engkanto, taglugar. Di ako naniniwala. Bakit ba ayaw mo kong paniwalaan? Georgia, alam mong ni minsan hindi ako nagsinungaling sa'yo. Imposible kasi yung mga sinasabi mo. Ano gusto mong palabasin ngayon? Ay, baka naman meron ka ng kabit na hindi ko alam. Tapos sa kanya ka nagstay ng 3 araw. Wala akong kabit. Alam mong hindi ko magagawang magtaksil sa'yo. Come on. Sa itsura mong yan, nagwapo, walang magkakagusto sa'yong ibang babae. Ni minsan hindi ako tumingin sa ibang babae. Alam mo yan. At kahit na ilang beses mong lait-laitin na di turing na basahan ako kaysa asawa, mahal pa rin kita. Basta. Buo ng desisyon ko. Doon ka matutulog sa sala.
Samuel. Isasama kita para maging maligaya ka na. Panaginip lang pala ang lahat. Sandali. Ano nangyari? Bakit wala akong sablot? Sino? Hindi naman si Georgia. Siguradong tulog ng asawa ko. Samuel. Maria! At ano ginagawa mo rito sa bahay namin? Huwag ka maingay. Baka magising ang asawa mo. Maria! Oh, Maria! Hindi ka mahal ng asawa mo. Kaya nandito ako para mahalin at paligaya. Sino ka bang talaga? Anong klase kang nilalang? Ako si Maria. Ang tunay na nagmamahal sa'yo. Mahuhulog kaya si Samuel sa patibong ng misteryosang mangingibig na si Maria? Anong kapahamakan ang dala ng babaeng ito sa kanya? Pakinggan bukas ng gabi ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Misteryosang Mangingibig sa isa na namang Gabi ng Lagi. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, at James Quaton. Naglapat ng tunog, Temyong. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Isinulat ni Krishna Senga. Sa direksyon, Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi.